Just in, grabe, owner ng resort sa gitna ng Chocolate Hills. Tukoy na, Risa bumanat kay Kibs. Talagang yung ano ni Madam Risa, talagang umaapoy talaga ngayon. Talagang siya ang hot topic issues na lumalabas. Ayan, syempre itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV at ilalagay ko sa description box ang kanyang channel. Ayan, na bisita kayo mga katunay at mag-subscribe din naman sa kanya syempre. At huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa balitang ating mapapanood ngayon. So huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ayan, no? Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tila napiko na po si Pangulo, kapapasok-pasok lang po ng balitang ito, no? Nag-react po si Pangulong Marcos dito po sa pahayag ni Pangulong Duterte sa rally kagabi. Diyan sa may Liwasang Bonifacio, yung pasyal-pasyal lang si Marcos. Sumagot po si Pangulong Marcos. Kapapasok-pasok lang po na balita. Pag-uusapan din po natin, no? Alam niyo po yung famous na grabe po, yung famous po na Chocolate Hills. Chocolate Hills. Dito po sa Bohol. Akalain ninyo, natayuan po ng resort. May mga swimming pool po doon. Grabe po, bawal po yun. Yun po ay labag sa deklarasyon ng naunang Pangulo na si Fidel Ramos na yun ay protektado. No, protektado po yung Chocolate Hills na yan. Grabe po talaga. Isa yung Chocolate Hills sa magandang spot ng ating bansa. Siyempre, yan, pinagmamalaki natin yan eh. So, tinayuan ng resort. Grabe. Sino kayo nakaisip ng resort na yun? Ba't tinayo dun? Kasi may posibilidad kasi siyang pumangit. 'Di ba? Masira. Kasi unang-una, 'di ba? Kapag may resort kasi, siyempre, baka nandiyan yung mga nagtatapon ng basura, ganto, ganyan, 'di ba? Maaaring dapat hindi tinatayuan yung mga yung mga pasyalan dito sa atin, yung mga nakaka-attract sa mga turista na mga lugar sa atin, lalong-lalo na yung Chocolate Hills. Dapat hindi tinatayuan 'yan. Ba't nyo tinayuan yung ganyan? Antindi po ng ewan ko kung ano na nangyayari, no? Chocolate Hills, parang yung sinabi sa mga hindi po alam yung Chocolate Hills at ang alam yung ano po yan heritage na po yan, geo-heritage po yan ng... Dati naalala ko yung Chocolate Hills nung bata pa ako. Pag sinabing Chocolate Hills, akala ko ang daming chocolate dun. Tapos tinitignan ko yung mga bundok ko, parang ano to, kasi kulay chocolate. Pag kinagat ko kaya to may chocolate, ang dami. Ang mundo, no? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Sabi ko parang wala nang wala nang wild west na tayo. Kanya-kanya ng hirit eh. Kanya-kanya na pong palusutan. Yan pong pagiging may tawag po dito sa alamin ko lang po kung ano yung tawag may tawag po diyan sa Chocolate Hills, bakit po hindi pwedeng galawin yan, no? Anong Captain Pix Resort? Yan pong Captain Pix Resort na yan, no? Ito po si President Ramos dineclare yung Chocolate Hills in Bohol as a protected area and designated as National Geological Monument and a protected landscape. Dapat yan, pinagbabawalan yan, yung Chocolate Hills na yan. Ay, yung Chocolate Hills na yan. Yung resort doon sa Chocolate Hills. Bakit pinayagan yan? Di ba mga katunay? No? Yan po. So, protected from the word protected. Hindi po pwedeng magtayo dyan ng kahit na ano. Oo, bawal yun. Hindi po pwedeng basta galawin yan ng madidisforma yung Chocolate Hills mismo. Hindi, tsaka Hindi pa po maaaring nakakarating marumihan dyan. yan. Pero, yun na nga kahit po ba sino nag-approve niyan sisisi nyo na naman kay Duterte yan. Nako. Alam ko na yan pagka 2018 pa yan. Kaya po naging issue yan. Kita nyo talagang hindi na po kayo dilawan. Marcos na na talaga kayo. Bangag na ang tawag ko sa inyo. Ano, parang narinig ko 2018. Kung sasabihin nilang 2018 nangyari yan, napakalabo, hindi dapat nabalitaan na yan. Chocolate Hills yan.
Diba? May magtayo nga lang ng bahay dyan, baka pagalitan pa. Malalaman natin yan. Lalo na yan, resort, itatayo sa Chocolate Hills. Kung nung panahon ni FPRRD nangyari yan, aalingasaw ka agad yan. Baka katatayo pa lang yan, alam na ng taong bayan yan. Oh, kilalang lugar yan. Tapos resort pa yung itatayo. Alam nyo naman na center of attraction yung yung Chocolate Hills. Talagang main attraction, parang ganito. Basta na pag resort, yung mga tao naghahanap, ano ba magandang resort? LF. Parang gano'n. O, syempre, hindi sa may Bohol, yung sa Chocolate Hills. O, syempre, malalaman na yun. Ba't wala naman nabalitaan nun? Kailan po ba na itayo yan? Lintik na yan. Wala po nung panahon ni Duterte yan. Wala nga eh. Huwag nyo kahit na ba anong issue nung kung hindi na itayo. ba? Lahat kayo ang sisi nyo kay Duterte pa rin. Na naman? Ugok talaga tong mga bangag na to. Bangag Pati na ba naman pagtatayo ngayon ng sa Chocolate Hills ng resort, nabintang na rin kay Duterte? Aba! Huwag ko sa inyo ngayon yung mga supporter. Nagiging exage na talaga yung mga nagbibintang kasi. No? Grabe naman kasi na. Parang wala na kayo sa hulog. Mas malala pa kayo sa Dilawan. Kahit na po, kanino pa yan, basta ngayon natin nakita yan, huwag nyo isisi sa nagdaan. Sa tingin nyo ba, palalagpasin ni Duterte yan? Duterte kayo ng Duterte, ngayon na nga. Ngayon nga pinapakita to. At saka ulitin ko, kung panahon ni Duterte yan, di dapat nalaman na ng mga tao yan. Di ba? Sinugod na ng mga tao yan. Kumbaga, dami nang nag-swimming dyan, dami nang nagbakasyon, dami nang nag-ano dyan. No? Hindi naman nabalita yan eh. Oh, magpapahuli ba yung mga balita sa TV na hindi maibalita yung resort sa Chocolate Hills? Yung mga tagong resort nga dito sa Pilipinas na mga resort na simple lang, nababalita sa TV. Yan pa. Diba? Ngayon pinapakita, sasabihin nyo na naman, Duterte. Ang mga, alam nyo, akala nyo lusot na kayo sa mga ginagawa nyo ngayon. 2024 nakita yan, ayan 2024. Nako. Wala kayong katuturan lahat. Yan lang ang lagi nyo katwiran. Oh, May daga. sino kaya ang pumayag sa ganyan? Nako. Mali yun. Kahit sabihin na, maganda na, wala namang problema. Nako naman. Yan Chocolate Hills, kumbaga history na ng Pilipinas yan eh. Huwag nang lagyan ng mga ganyan. Ang dami naman lugar na pwede rito pagtayuan ng resort. Bakit sa Chocolate Hills pa? Kay Duterte pa yan. May ipis kay Duterte pa yan. May traffic. Hindi nalutas ni Duterte. Puta, lahat na lang Duterte. Nawawala yung cellphone ko. Sabihin niyo, kinuha siguro ni Duterte. Tapos yung nanay mo, hindi nakapagluto ng ulam. Nay, ba't walang ulam? Wala naman yung gas natin eh. Bakit? Pinalitan ni Duterte. Dati bintang mo. Meron bang issue na ganyan kay Duterte noon? Kung nalaman ni Duterte yan na may hinuhukay dyan, sa tingin nyo, ipapatuloy niya yan? Huwag kayong gumawa ng invento. Kanya na lang kayo lagi. Kaya wala kayong nakikita eh. Wala nangyayari sa Pilipinas ngayon. Lahat ng problema sinisisi nyo kay Duterte. Sisi kayo na sisi kay Duterte. Hindi namin pati yung nawawalang sinampay, isisi na rin sa kanya. nakikita yan nung panahon ni Duterte. Wala niyan. Yang mga dilawan pa, sa tingin nyo may makakaligtas kay Duterte? Ito para sa kaalaman nyo. Pag nauna si Lenny, bumagyo, nauna si Lenny doon sa lugar, naghanap na ng nasa ng presidente. Tapos sabihin nyo na itayo yan kay Duterte, wala nakaalam, nalihim. Ginagawa nyo bubong mga tao eh. Ano yan? Tinakpan nila. Gawa na kay Duterte yan, tinakpan. Para siguro nung hinuhukay, parang gusto nila parating. Nung hinuhukay yan, parang bawal pumasok dyan. Hindi pinapupuntahan yung lugar na yan. Huwag nyo nga kami pinagbububula. Walang makakakita niyan noon, nung panahon ni Duterte yan. Sa tingin nyo, walang makakakita niyan? Oo. Malalaman yan. Meron? Binabalita ko ngayon, kayo ba may kagagawa? At saka yan yung resort sa Chocolate Hills, hindi makakaligtas yan sa mata ng mga vloggers. Yung mga vloggers na nagbablog ng mga pasyal-pasyal, hindi makakaligtas sa kanila yan, yung Chocolate Hills na yan. Makikita at maiko-content nila yan. Hindi pwedeng hindi makontent yan. Bakit noon hindi lumabas yan? Ngayon lang lumabas. Kung noon nakatayo yan, bakit ngayon lang yan nalabas? Ngayon lang nalaman?
Ibig sabihin yan, sinasabi nyo na, bukas na yan, dati pa, nung panahon ni PRRD, tapos hindi pinapapasok yung mga tao dyan sa Chocolate Hills? Imposible. Tapos binuksan na ngayong 2024. Eh di wow. Kahit nga minsan, hukay pa lang, makita na magkakaroon ng interest. Ano kaya yung hukay na yan, di ba? I-video mo na yan, may naguhukay sa Chocolate Hills. Ano kaya yun? Libingan ng dinosaur, gano'n. Gawan yan? Usi sa Eh, kayo yata may kagagawan yan. Kay Duterte pa yan. Kay Duterte pa yan. Yung si Duterte nga, hindi lang makita sa Bagyo, hinahanap na ng dilawan. Nasaan ang presidente? Yan pang nagpatayo ng ganyan. Nag-war on drugs nga si Duterte. Panireklamo, may demanda pa eh. Yan pang magpatayo si Duterte. Wala na talagang katinoan. Kung ganyan po ang mga katwiran ninyo. Pero Okay. na swimming pool nila, no? Okay naman sana. No, pero napaka eh. Hindi, parang hindi maganda talaga. Para sa akin hindi magandang tayuan ng ganyan yan. Ano po ang katotohanan? Nakita natin yan ngayon. Nakita natin yan ngayon, 2024. Ngayon lang natin nakita. Huwag niyo po kami bigyan ng mga katwiran. Sino ang salarin sa Siguro naman may mga eroplano na nung panahon ni Duterte o may helicopter na. Ano yan, tinago? Paano na itago nung panahon ni Duterte yan? Ngayon lang lumabas? Bilib talaga ako sa mga followers eh. Bilib na bilib ako sa inyo. Grabe. Ibig sabihin, ngayon wala silang takot. Kaya na itayo yan ngayon. Kaya merong swimming pool dyan sa Chocolate Hills. Wala nang takot sa gobyerno ngayon. Lahat na ngayon, wala nang kinatatakutan. Parang no? Pangiti-ngiti naman yung presidente natin, okay lang sa kanya yan. Hindi kasi si PBBM kasi parang masiyahin eh. Pangiti-ngiti, parang cool guy, parang ganun, cool lang siya. Kaya yung iba talaga isinasamantala. Nagkakaroon ng pang-abuso ngayon. No, na ganyang kaluwag yung presidente. Tapos naman, habang sinasamantala naman nila, Duterte naman ng Duterte, binabanatan nila. Kung ano yung nangyayaring problema sa bansa, ibibintang naman kay Duterte. Ayos nga eh. No? Oo. Opo, Madama Gloria Constantino. Sabihin niyo na po na tanga kami. Tanga po ang lahat ng tao sa Pilipinas. Tanga po pati mga dilawan. Tanga po lahat. Ay pinagpipilitan daw eh. Meron na raw kay Duterte niyan. Diyos ko. Sige. Hindi na po muna natin sila papansinin at walang Ay mangyayari. nako, pinagpipilitan. Diyos ko naman sa akin lang, wala talagang makakaligtas. No, lalong-lalo na sa mata ng mga mahilig mamasyal dito sa buong Pilipinas, walang makakaligtas sa kanila ng mga ganyan. Siguradong eco-content at eco-content nila 'yan. No? Bakit hindi kinontent nung panahon na 'yon? Wala namang nabalitaan. Eh di dapat yung mga nagsasabi na meron diyan, siguro nakapunta na kayo noong 2018. Eh di magbigay nga kayo ng litrato noong 2018. Baka mamaya magpunta kayo dyan ngayon, tapos pagpakuha kayo ng litrato, sabihin nyo, no, 2018 pa yan. Hindi. Yung tunay na ebidensya talagang may 2018 kayo nagpunta dyan. Iba na po yung pag-iisip nila eh. Ngayon po natagpuan niya. Ngayon po tayo mag-usap. Ngayon 2024. Grabe po, no? Kung sino man po yung may kagagawan yan, hindi po nararapat yan sa protected area. Huwag nyo na po isisi. Hindi ko nga sinisisi kay BBM. Kayo naman sinisi nyo kay PRRD. Ang tutumbukin lang natin dito dapat DNR. Grabe kayo no? Grabe kayo mag-justify. Opo. Pasensya na po yung mga followers ni BBM. Kami na po nagkamali. Gawa na po yan ng panahon ng PRRD. Wala lang po nakakita. Siguro mas magandang paliwanag yun. Yan po ay ginawa ng panahon ni PRRD. Natap po yan ng panahon ni PRRD. Wala po. Nailihim po sa amin sa ating... Dapat Sir Badong, gando. Hinuhukay na po ng panahon ni PRRD yan. Kasi gagawin dapat libingan ng mga dinosaur. Diba? Ay, nako. Okay na kayo ron? Nailihim po, naitago po sa mga Chocolate Hills. Wag naman tayong yung pambobo ng mga argumento, di ba? Wag namang
Wag na ngayon po ang pinag-uusapan natin, no? 2024. Natuklasan po ito. Yung panahon pa ni FPRRD, Diba? ngayon lang At nabalita. ang sabi po no? ng mga DNR, At saka Mariosep naman, ginawa nyo naman tanga si FPRRD. Hindi, sa totoo lang ha. Kung noong panahon ni FPRRD tinayo yan, iyang resort na yan sa Chocolate Hills, bakit ngayon nila bubuksan yan? Or kung meron na talaga yan, bakit itutuloy pa nila yan? Magiging butas sa kanila yan. Di ba? Dagdag problema sa kanila yan. Masisilip yan. Dahil bawal dyan. At saka kung hindi nabalitaan nun yan, bakit ngayon lumabas? Bakit ngayon nila bubuksan yan? Sa dami ng problema kinakaharap ngayon ng mga Duterte, magbubukas pa sila ng resort ngayon? Di idadagdag na naman sa asunto sa kanila yan. Dagdag bintang na naman yan. Di ba? Mga abogado yun, hindi tanga-tanga yun. Di ba? Mga nag-iisip. Di ba? Hindi sila bobong tao, tanga-tangang tao para makapag-isip pa ng ganyan. Naiipit ka na, gagawa ka pa ng ganyang problema. Oh, Mariosep. ito po, Parang gusto nyo isipin, siguro pinatayo ng mga Duterte yan para inisin si PBBM. Sabihin, ganito, ganyan. Gusto nyo sabihin, papatayo ko to. Buksan natin yung resort na yan ngayon 2024, ipakita nyo para mainis si parang iniinis nila yung presidente natin, parang ganun ba yun? Kayo talaga no? Hilig nyo talagang naku! Paano ba, Sir Badong? Awatin mo ko, ha? tuwira ng DNR, sabi ng DNR ganito. In a statement, DNR said that September 6 last year, 2023, for instance, a temporary closure order after receiving report of the operation of the Captain's Peak Resorts in what is supposed to be protected area based on proclamation of Fidel Ramos. January 22, this year po, the notice of violation was issued. Yan. As of March 13, 2024, memorandum directing Penro, Bohol Ariel Rica to create a team to conduct inspection at Captain's Peak for its compliance with the temporary closure order. Ang tanong ko, bakit po temporary closure order lang? Temporary lang. Ibig sabihin, Malinaw naman po yun. violation yan ng protected area. In the first place, bakit po naitayo yung napakalaking swimming pool na yan? No? Malaki Bakit ba po maliit, naitayo? Ano po ang ginagawa ninyo sa DNR? Ano po ang ginagawa ninyo sa Bohol na nakakasakop niya ng kung sino man po yung namamahala dyan, no? Ayan, natayuan po nila ng napakalaking swimming pool, napakalaking resort. Ito po, wag po tayo magbulahan, no? Yung sinasabi nyo na hindi kaya to ng isang taon. Kaya po yan. Sa may pera, SM nga po, kaya. Oo, basta may pera ka. Temporary. Tapos ngayon lang nila titignan kung nasusunod yung temporary closure. Dapat kung wala hindi pong- na temporary. kung hindi po Kasi namigay yan. bawal yan eh. Ibang klase na po talaga eh. Hindi ko na po talaga makuha. Tsaka mismong sa ano, no? Protected area po yan. Huwag Mismong nyo pong katabing-katabi ng Chocolate Hills eh. Okay lang sana kung medyo banda ron sa malayo, tapos tanaw mo lang yung Chocolate Hills, ayun, okay yun eh. Pero hindi, dyan mismo sa may, para sa baba, sa may paanan ng Chocolate Hills mismo. Nandudoon na eh. mga twiranan na panahon pa ni Duterte yan. Lagi na lang ganyan lagi na lang ngayon ang sagot nyo. Hukay lang po yan. Oh. Wala naman pong building na malalaking tinayo. Sabihin nyo hindi kaya ng isang taon yan. Oo. Saglit lang yan. Gano'n na po ba katanga mga Pilipino noon? Lalo na yung mga dilawan? Okay. Po, ano na po natin yan? Ako hindi dapat ako mag-iinit eh. Ayaw ko lang po na nakakarinig ng mga lahat na lang. O yan, taga-Bohol. Ako, taga-Bohol ako. Bago lang ito. Oo, ayun. Yan, mismong mga katunay natin Imposible sa kung Bohol. hindi yan makita ng mga dilawan nung panahon ni Duterte. Nag-i-imagine nga yung mga dilawan ng ano. Siyempre, naghahanap lalo ng ipupukol kay Duterte yun. O kung meron ng panahon ni Duterte, di dapat binabala na kay Duterte ngayon yan. Noon pa, Diba? Ngayon, kung sa tingin nyo tama pa rin yan, wala na talagang mali sa inyo. Ayun, natating natong kaya ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre yung boses na yon at yung video na yon kay Sir Badong Aratoles. Ayan mga katunay, kayo anong magiging sagot nyo rito? Karapat dapat bang tayuan ng resort ang Chocolate Hills o hindi?
Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.